So gusto kong pasimulan yung aking mensahe ngayon sa pamamagitan ng isang kwento. Sa isang art studio, meron isang napaka-busy na pintor. Ang pangalan niya ay Sarah. So yung mga gawa nito, mga painting ni Sarah ay talagang kakaiba nga naman. Napakaganda, ito ay extraordinary. Pag nakita mo pa lang, breathtaking na. So isang araw, habang nag-iisip, ay alam niyo po yung mga artist bago sila gumawa, nagko-contemplate yung mga yan eh. So nag-iisip sila, nagmumuni-muni, titignan kung ano yung ilalagay nila, yung panibago nilang masterpiece. So habang nagmumuni-muni siya sa susunod niya na project, so nakakita siya ng hindi kapansin-pansin na canvas. Alam po yung canvas? Yung doon po nilalagay yung painting. So nakita niya to, nasa gilid lang, medyo sira-sira na. Medyo madumi na, marami na siyang stain. At talagang patapon na at hindi na dapat magagamit kung gagawa ka lang ng isang napakalinis at napakagandang painting. Pero si Sarah, habang tinititigan niya itong canvas na ito, nakitaan niya ito ng potensyal. At nakita niya na may pwedeng gawin dito sa canvas na ito. So she decided to choose this overlooked canvas for her next masterpiece. Now with great care and creativity, nagsimula siyang sa paggawa ng painting. Okay, nilagyan niya ng mga kulay-kulay, yung mga sirasirang punit-punit na piraso ng canvas, naging sanga. At naging mga dahon at naging mga bulaklak. At nung natapos niya itong masterpiece na ito, lumabas ang isang napakagandang art na ang lahat nga ng tao pag tinignan ay hindi na mawalay yung kanilang paningin sa painting na ito. So, nakita ni Sarah na itong painting na ito ay kakaiba sa lahat. Ito ay isang extraordinary. Kaya nga naman, ang painting na to, ginawa niya, sinet apart niya. Ito ay natatangi. Hindi pangkaraniwang painting katulad ng kanyang mga paintings. So sinet apart niya ito. At lumabas ang kanyang, hindi lang ang kanyang talento, lumabas ang tunay na ganda ng kanyang nilikha sa painting na ito. Alam niyo po, maitutulad din itong storya na ito sa konteksto bilang mga Kristiyano at mga mananampalataya ng Panginoon. Si Sarah, sa paggawa niya ng painting na ito na nagsimula sa napakapangit at hindi na mapakinabangan na canvas, tayong mga tao, ganun din, napaka-imperfect, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, subalit pinili niya tayo, inayos niya ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay mahubog at ikaw ay lumabas na tunay na napakaganda sa paningin ng Diyos. Ikaw at ako, mga kapatid, ay masterpiece ng Panginoon at wala kang katulad. At sa ating imperfection, sa ating karumihan, sa ating mga kasalanan at hindi tayo karapat-dapat, nakitaan tayo ng Panginoon ng potensyal para gamitin niyang kaakit-akit sa iba dahil sa kanyang gawa sa iyo at sa aking buhay, dahil sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ganon din mga kapatid, tayong mga Kristiyano, katulad ng painting ni Sarah, set apart din. Pinili din ng Panginoon. You have been set apart for God. Ako niyo po. Being set apart means recognizing that we are chosen for specific purpose. May layunin ka sa Panginoon. Hindi ka lang parang sumibol sa mundong ito at wala ka ng purpose, no? Inalaw ng Diyos na mabuhay ka
At inalaw ng Diyos na nandito ka ngayon, inalaw ng Diyos na marinig mo siya at kanyang salita sa isang natatanging layunin, napakagandang layunin sa iyong buhay. Despite of our imperfection. So mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ngayon ay Set Apart. Okay? Set apart. At ang mga talata pong aaralin natin ngayon ay isa sa mga napakasikat, napaka-famous na talata sa Biblia. Marahil ang marami sa atin dito, kabisado na ito. Mga kapatid, alam niyo po, itong talatang babasahin at aaralin natin, ito ay isang sa mga talata sa Biblia na naghubog ng aking buhay. Naghubog ng aking pananampalataya sa Panginoon at nakita ko kung ano yung mali at tama, kung anong gusto ng Diyos at hindi na gusto ng Diyos sa aking buhay. At ngayon nais ko pong ibahagi sa inyo. So iniimbitahan ko po kayong tumayo ngayon at basahin po natin ang ating mga talata sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Okay? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. So nirecite ko na po para gusto ko gayahin nyo rin na kabisaduhin nyo rin po itong talatang ito. Kahit saan kayo pumunta at naroroon, pag ito na itanim sa puso't isipan nyo, malalaman nyo ang tunay na layunin ng Diyos sa inyong buhay. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, salamat sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa amin magsama-samang sumamba at ganon din lumago at matuto sa iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Ang salita mo ang siya nagbabago ng aming buhay. At ang salita mo ngayon, Panginoon, ay libre, available sa aming kalagitnaan upang mabasa, mapagbulay-bulayan, at maisa buhay po namin, O Diyos. Tulungan mo kami at samahan mo kami, Panginoon, sa pag-uunawa ng iyong salita at sa pagsasabuhay nito upang nang sa gayon dakilang Diyos, ang amin pong mga buhay ay maging kaaya-aya sa iyo, maging buhay na tunay na pagsamba sa dakila namin at banal na Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ngayon, ang buod o yung pinaka-lesson po na matutunan natin dito sa dalawang bersikulo na to ay ito po. The main idea of our passage is this. Okay? Live for God. Okay, tignan niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo po sa kanya, 1, 2, 3, live for God. Napakadaling tandaan. Napakadaling sa uluhin. Pero minsan at kadalasan, napakahirap gawin. Pero tutulungan tayo ng Panginoon dyan. Okay? Sa mga talata pong binasa natin, meron pong tatlong napaka-importante na action points na dapat nating gawin. How to live for God. How to live for God? Marami kang mababasang mga inspirational books dyan. Sabi, ito yung mga ways para mamuhay ka sa Panginoon. O maraming mga nagka-counsel na itong dapat yung gawin para mamuhay sa Panginoon. Pero itong bagay na ito, tatlong importanteng bagay na ito, ito ang magbabago ng buhay mo at buhay ko pag ito'y sinunod natin. Live for God, una na action point, papaano? Live as living sacrifice. Whew! Ano ito? Parang pag nakarinig ang tao ng sacrifice, ayaw na.
pagka may paghihirap na, may mga pagsubok na, ayaw ko na mag-commit dyan. Ganun. Pero ito, living sacrifice na ito, i-explain ko po sa inyo kung ito. Si Apostle Paul, Apostol Pablo, ang sumulat po ng Romans. Okay? Sa kanyang pagsusulat sa Romans, nangaral siya sa mga believers ng Romans na sa chapter 1 hanggang chapter 11, nagbigay siya ng mga instruction sa mga Romans, sa mga believers. Instruction patungkol dun sa fundamentals of faith natin. Ano ba ang kaligtasan? Kanino ba natatagpuan ng kaligtasan? Sa Panginoong Jesus. Ang dugo niya ang naglinis sa ating mga kasalanan. Napakalalim, napakaganda, napakahusay. Ang tawag dito yung mga fundamentals of faith. Tinuro niya rin dito ang problema ng kasalanan. Ang kasalanan ang sumisira ng ating buhay, ng lahat-lahat ng ating relasyon sa Diyos. Tinuro niya rin dito ng kaligtasan patungkol sa Panginoong Jesus at yung buhay, papaano mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Okay? Na kailangan natin yung Holy Spirit para gabayan tayo sa ating pong buhay Kristiyano. At tinuro niya din dito yung kalawakan, yung God's sovereignty, yung kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos sa chapter 1 hanggang chapter 11 ng Romans. Ngayong alam nyo na ito, sabi niya, ngayong natutunan nyo na ito, punong-puno na kayo ng karunungan patungkol sa kaligtasan ng Diyos. Kung sino ang Diyos sa inyong buhay, ngayon sabi niya, therefore, eto na yung gagawin natin. Eto na yung application point. Therefore, sa chapter 12 ng Romans hanggang chapter 16, eto sabi niya mga Christian, eto po yung gagawin natin. Sabi niya, therefore, after hearing all the truths, biblical instruction, receiving the grace and mercy of God, and the finished work of Christ on the cross, now what? Ano na ngayon? Ano na? Sabi sa salita sa mga talata natin, ano na ang gagawin ng mga Kristiyano? Sabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Now, what does it mean to offer your bodies as living sacrifice? Paano to gawin? Alam niyo po yung ibang misconception nila, no? Ino-offer nila yung kanilang katawan sa Panginoon, talagang sinasaktan nila yung katawan nila. Akala nila yun. Akala nila na sugatan mo, nagkasala ka, sugatan mo yung sarili mo. Magpasan ka ng mabibigat na para maibawi mo. Magsakripisyo ka, mag-penance ka. Hindi po yun yung ibig sabihin nito. Offer your bodies as living sacrifice. Ang ibig pong sabihin, okay, listen, makinig po tayo. It means you are putting aside your own desire. Ito yung gusto ko. Ito yung mga plano ko. Ito yung pangarap ko. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Ito yung gusto ko sa iyo. Ito yung layunin ko. Ito yung pangarap ko sa iyo. Ngayon, yung offer your body as living sacrifice, you submit your will to God. Yung kalooban mo hindi na masusunod, ang kalooban mo na, Lord, ang masusunod sa akin. Ibig sabihin po nun, you die to yourself. Nako, mas bumigat yata. Sa living sacrifice na ngayon, sinasabi mo naman, Pastor, you die to yourself. Ito po kasi yung sinabi ng Panginoon na tunay, sinabi niya. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9, verse 23 to 24. Many of us, my friends, are aspiring to follow the Lord. We want to follow God. Developing dynamic disciples, yun nga yung mission natin. We want to be like Christ. We want to learn from Him. We want to grow in Him. Pero mga kapatid, intindihin natin
kung paano ito gawin. At sa tulong ng Diyos magagawa natin. Ito, sinasabi ng Panginoong Yesus. Ready na po ba kayo? Sabi niya sa Luke chapter 9, whoever wants to be my disciple, tagasunod niya, must deny themselves. Deny yourself. You die to yourself. Ano pa? Take up your cross daily. Okay, ang symbolism ng cross is, death, no? Persecution, suffering, and follow me. I'm really encouraged and inspired with our two brothers here from Nepal and China. Kung ano what they are going through just to follow the Lord. There's persecution in their place. They are carrying their cross daily just to follow the Lord. I'm greatly inspired with your stories, my brothers. So, living sacrifice means whoever wants to save their life or will lose it. Si Jesus Christ po yung nagsasalita dito. Kausap niya yung mga disipulo niya. But whoever loses their life, for me, for Christ, will save it. Now, living sacrifice, mga kapatid, means willing ka, handa ka, isuko ang buong-buo sa iyo, ang iyong sarili sa mga plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya yung prayer yung mga prayer natin na tinuro ng Panginoon, His kingdom come, His will be done, ang kalooban mo masunod, hindi ako. It is an ongoing commitment. Hindi lang siya ngayon, habang buhay ito. Ongoing commitment to seek and follow His will. Mga kapatid, listen. Living sacrifice also means that you strive. You heard this last Sunday. You strive. You make an every effort. Ano yun? To live a life that is pleasing to God. You say no to sin. Kasalanan ito, hindi ko to gagawin, Panginoon, kasi this will break your heart. Sasakripisyo mo ang sarili mo. You die to yourself by turning away to the pleasure of this world, the pleasure of sin. That's what it means, living sacrifice. Pero ang mundo, ang sinasabi ng mundo, iba, kabaligtaran. Okay? Sinasabi ng mundo, katawan mo yan eh. My body, my choice. Gagawin ko kung gusto ko sa katawan ko. Huwag mo akong pakialaman. Sarili ko to eh. My body, my choice, and I want whatever I want to do with my body. Okay, it's mine. Yan yung reasoning ng mga tao ngayon. Ayaw nilang pakialaman sila. Alam niyo po itong my body, my choice, naging po ito na became a words of empowerment, okay, and retaliation. Particularly in the issue of reproductive rights and accessible abortion. Okay? Pinili ko to Sarili ko naman to Tatanggalin ko to Gagawin ko to. Katawan ko naman to. Hindi naman kayo naaaragabyado kasi katawan ko to Yan po ang reasoning ng mundo ngayon. At itong mga campaign na ito, itong mga naririnig natin, alam nyo, ito'y lumalason. Lumalason sa isipan ng susunod na henerasyon. My body, my rights, my choice. So, sisirain ito ang kinabukasan ng kabataan. Okay? Imbes na my body is for the Lord, my body, akin ito. But the Word of God says, my friends, offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. Mga kapatid,
when you receive the gift of God's forgiveness, ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tumubos sa ating mga kasalanan, natanggap natin ang mabuting balita. Alam niyo po, ang katayuan natin kung tunay na ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas niya at Diyos. May sinasabi po ang Biblia patungkol sa iyo. Sinasabi doon na hindi ka na, you stop belonging to this world. Hindi ka na parte ng mundong ito. Okay? You belong to God. Inubos ka niya. Sa Panginoon ka na nagmula. Your entire being, ang lahat-lahat sa iyo, kaya nga siya ang maging Diyos ng buhay ko, kalooban niya na sumasunod sa akin, lahat-lahat, pati katawan natin. Binayaran yan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sabi sa mga salita niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, na itong katawan lupa natin na ito, nung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas sa Diyos, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu. Andyan ang banal na Espiritu. Andyan siya. Bahay. So sabi doon sa mga talata, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Temple of the Holy Spirit. Sagrado itong katawan na ito. Who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. For God bought you with a high price, the finished work of Christ on the cross. So you must honor God with your body. Nakuha niyo po, yun po yung ibig sabihin ng living sacrifice. Give your body, everything, your entire being to the Lord. My friends, kung ang katawan natin ay tahanan ng banal na Espiritu, pag tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, okay, alam niyo yung Holy Spirit, namimighati, nag-grieve. We grieve the Holy Spirit if we are doing things against God's will. Grieve. Pag nag-grieve siya, okay, yun na. Wala ka ng peace sa puso mo. Wala, puro puno na ng guilt ang puso mo. Punong-puno na ng shame. You cannot enjoy your prayer life, your worship. He is grieved. Sin must be confessed and repented. So, ito yung hadlang sa ating pong pagsunod sa Panginoon. So, sabi ni Paul sa Galatians chapter 2, verse 20, sabi niya, my old self has been crucified with Christ. May journey din siya katulad natin eh. No? Nag-struggle din siya sa kasalanan. Pero pinili niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Okay? But Christ lives in me. So I live in these earthly bodies, nabubuhay siya para kay Kristo. Hindi na para sa sarili niya. Ito po yung hinihingi at hinahanap ng Panginoon sa atin. At kung ito'y nauunawaan mo ngayon, marahil patungo ka na dito sa ganitong estado ng iyong paglakad sa Diyos na beging talagang sa'yo lahat ako, Panginoon. Surrender to His Lordship. Alam niyo po, we worship God with many things. Eto, wow, I thank God sa worship team natin. Dinadala nila tayo sa presensya ng Panginoon. We worship God through songs, by playing instruments skillfully. We worship God by serving in the ministry, sa paglilingkod sa church. We worship God, okay, by serving others, by loving our family. Yes, we worship God by giving our time to God, by giving our resources to God, our treasure, and our talents. Lord, we want you to be glorified. We worship you with all this. Yes. Okay? Pero dito, sa mga talatang ito, alam nyo,
may sinasabi siyang worship na talagang tunay na katanggap-tanggap sa Panginoon. More than what we do for God. Ito po. Offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to Him. Sabi, dahil this is your true and proper worship. Ito yung worship na acceptable to the Lord. The best worship that you can give God is by a life, a living sacrifice to Him. Nakuha niyo po mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo? Okay? And ito mga kapatid ay napakagandang mensahe na dapat natin matutunan. If you want to honor God and worship Him and serve Him, offer your bodies as living sacrifice to Him, holy and acceptable worship before God. So, paano naman natin ito ma-maintain? Napakahirap naman yata mamuhay ng set apart sa makasalanan mo. Paglabas ng mundo, paglabas mo ng church, dami ng kasalanan, marami ng temptations. How do we maintain a life that is set apart for God? Yes. Pangalawang puntos. Okay? Live for God with a renewed mind. Perhaps you found yourself asking this question, napakahirap nga na mamuhay sa kalooban ng Diyos, napakahirap sumunod sa Panginoon, napakahirap maging katulad ni Kristo. Ito po yung mga nasabi ng mga Kristiyano. At ano kaya ang naghihinder sa akin sa pagsunod talaga sa Diyos? Hindi ko talaga masunod ng fully ang Diyos. Hindi ko maibigay sa Kanya yung may suko ang aking buhay sa Kanya. Ang mga struggle ko, hindi ko mausuko sa Panginoon. Alam niyo itong passage na to, sasagutin po yung mga katanungan na yan. So Paul, he admonished Christian, okay, sabi niya, na ito yung sagot. Huwag yung sundin. Huwag yung gayahin kung ano ang takbo ang sinasabi ng mundo dito. Okay? In-exhort ni Paul yung mga believers, Romans, na ito yung sagot niya. Okay? Para masundan mo ang Panginoon ng buong buo at to live a set apart for Him and for you to live for God. Sabi niya, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay? Listen, mga kapatid. Ang mga humahadlang sa atin, sa ating paglago, sa ating pagkilala ng tunay sa Panginoon, at sa joy o yung tunay na makilala natin ang Panginoon at lubusan, ang hadlang po sa mga ito, mga kapatid, ay yung compromising heart natin. Ano po ibig sabihin ng compromising heart? Okay. Bigyan ko po kayo ng kwento. Merong isang babae, pangalan niya ay Jenny. So wala namang Jenny dyan, no? Hindi po siya to. Okay. It is a Christian story. So, faithful siya, si Jenny sa church. Super faithful. At uma-attend siya every Sunday. Tumutulong siya sa mga ministry, naglilingkod siya sa Panginoon. So sa mga mata ng Kristiyano, talagang tunay na genuine Christian ito. Mahal nito ang Panginoon at sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Subalit, etong si Jenny, okay, humaharap siya, okay, sa kanyang trabaho ng isang malaking problema. Meron siyang dilema. Ang problema niya, nagtatrabaho siya sa isang kumpanya, okay, masyadong competitive, so kailangan nilang mandaya. Dayain yung mga datas nila, okay, para yung company nila ay makita na successful at nagpa-profit, kumikita na kumpanya, kailangan niyang dayain yung mga datas. So isang araw, sinabihan siya ng boss niya, gawin mo ito, baguhin mo ito, wag mong lagay yung dapat, yung tama, ito yung lagay mong report. Okay? So dadayain, magsisinungaling, mag-cheat, maglalay sa datas nila. Una, siyempre Christian siya, si Jenny.
May conviction siya na ito against ito sa gusto ng Panginoon. Subalit natangay siya sa sistema ng mundo. At sinabi niya, okay lang siguro. Ito ang sinabi niya, okay lang siguro na gawin ito. Paminsan, minsan lang naman. At saka lahat naman ginagawa ito. Ayun. Yun, napakadelikadong phrase nito. Na everyone else was doing it. So, nag-agree siya sa demand ng boss niya. So, paunti-unti, okay, hindi niya sinunod yung conviction niya na huwag magsinungaling. At she began to engage in unethical practices regularly sa kanyang trabaho. She lied to her colleagues, she lied to her clients, she cheated at to advance at pinrioritize niya yung career niya kahit na madami pang pagsisinungaling yung kanyang gawin sa trabaho. Ngayon na nangyari, si Jenny, eto na, unti-unti nang gumuho yung kanyang spiritual life. Hirap na siyang mag-pray. Hirap na siyang mag-worship, Panginoon. Nawala yung joy niya. Nasa ministry siya, nawala yung joy niya sa paglilingkod sa Diyos. Punong-puno siya ng guilt sa sarili niya. At dahil doon sa compromise. Bakit? Kasi hindi siya namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y anak ng Diyos, subalit hindi namumuhay ayon sa gusto ng Diyos, kundi ayon sa mundo. That's a compromise. One day, isang araw, so nasa church siya, nakinig siya ng mensahe ng pastor, a mensahe about yung danger ng pagko-compromise bilang Kristiyano at saka yung mga consequences nito. May mga consequences. So parang sabi niya, ang message ay para sa kanya. Inilaan ng Panginoon sa kanya yung mensaheng ito. And then kinausap niya yung kanyang pastor, umiiyak siya, humihingi ng tulong. Nanalangin sila, humingi siya ng tawad sa Diyos. Hinihingi niya na baguhin ng Panginoon ang kanyang puso, ibalik yung dating sigla at saya ng kanyang relasyon sa Diyos. Okay? So nanalangin siya, nag-confess siya ng kasalanan. Ito po ginawa ni Jenny. Nag-resign siya sa kanyang trabaho. Sabi niya, ayoko nang gawin ito dahil hindi ito gusto ng Panginoon sa akin bilang isang Kristiyano. So nag-resign siya sa kanyang trabaho. Maraming adjustment, nahirapan siya. Pero nagtagumpay siya na sundin ng Diyos. Okay? Nagtagumpay siya sa verse na ito, not to conform to the pattern of this world. And nag-transform yung kanyang pag-iisip. At nirealign niya ang kanyang sarili kung saan siya gusto ng Panginoon. Mga kapatid, kung naririnig mo ang Diyos ngayon, sa mga oras na ito, at tinatawag ka niya na baguhin ang iyong pananaw, ang iyong pag-iisip patungkol sa mga bagay-bagay sa iyo bilang isang Kristiyano. Na kung nakikita mo ang iyong sarili, naakap-akap mo, you are engaged in a situation, sa isang trabaho, sa isang relasyon, na alam mo sa puso mo, hindi ito kalooban ng Diyos. Ito ang oras mo para sabihin sa Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Isuko ito sa iyo. Let me talk to you young people, okay? I love young people. It's just now that God gave this message to me. Mga young people, do not entrust your heart to the people, to a person who do not love God. That's a compromise. Huwag mong isalalay yung kinabukasan, okay, sa isang relasyon na alam mo na yung karelasyon mo ay hindi nagmamahal sa Panginoon katulad ng pagmamahal mo sa Diyos. Manalangin ka ng gusto. That's a compromise, mga kapatid.
At kung nararamdaman mo wala kang kapayapaan, wala kang joy, you feel powerless, you feel defeated in your Christian journey, God is calling you to renew your mind, to be transformed by the renewing of your mind. Confess and repent to the Lord. Repentance, my friend, confession, hindi ito nakakahiya na word yung repentance. It is a call for change, for transformation. It is a powerful word that God is calling people to repentance. To repentance. And it will change your life forever if you truly repent to the Lord. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, involve ako sa isang activity na to. Hindi to kaaya-aya sa iyong paningin. Ninanakaw nito ang joy ng aking relasyon sa iyo at kapayapaan. So ngayon, Panginoon, pinipili kita. I choose to do what is right by ending this participation in this sinful action. Sa trabaho ko man, sa business ko man, sa pamilya ko man, sa relasyon o sa personal life. Ito ang ibig sabihin nitong talatang ito, mga kapatid. Napakabigat, pero tunay. Tunay, salita ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, involved ako dito sa illicit relationship na ito. Gusto kong putulin. Tanggalin ito, inaapektuhan ito ang aking relasyon sa aking asawa, sa aking mga anak. Tulungan mo kong wakasan ito at hayaan mong sundin kita. Honor your name by prioritizing my family. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, naiisip ko, I recognize that I've been living a compromised life. Hindi ako totoo sa aking mga salita, sa aking actions. Sa church, iba ang aking dating, ang aking pagpapakita sa tao. I've been living a hypocritical life. Baguhin mo ako, Panginoon. Ngayon, sinusuko ako ang sarili sa iyo. Pinipili ko ang katotohanan. At hindi ang kasinungalingan ng mundong ito. Isa sa nakatulong sa akin, okay, sa akin journey bilang Kristiyano sa pagsunod sa Panginoon, yung 2 Corinthians 5:10, sabi dito, okay, paano marirenew yung ating pag-iisip sa pagsunod sa Diyos? Ito, we take captive every thought to make it obedience to Christ. I-guard niyo yung inyong mga pag-iisip na may temptation. Panginoon, susundin kita. Hindi ko gagawin ito. Ikaw ang pipiliin ko. You take every thought captive. May compromise. You pray right away. That's the power. That's the secret. You pray right away. Panginoon, baguhin mo yung pag-iisip ko. Okay? So, may mga subtle na mga bagay na hindi sa Panginoon, you pray right away, Panginoon, gabayan mo ko sa desisyon na ito. Nais kong ikaw ang masunod, ang kalooban mo ang masunod, at hindi ako. Minsan parang tama yung desisyon na gagawin mo, pero alam mo na parang may mali, parang hindi. Gabayan mo ko ng iyong salita, gabayan mo ko ng iyong banal na spirito sa gagawin kong desisyon na ito. Alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan ng pagsunod sa Panginoon, okay, the beauty of consistently walking with God or living a life of holiness and being committed to complete transformation through the renewing of our mind is that you are, may nangyayari po sa inyo. Pag hindi ka na nagko-compromise sa mundo, okay, pinipili mo lagi sundin ng Panginoon, may magandang mangyayari sa iyo. Handa na kayo. Ang mangyayari sa iyo, last point na po. Okay? Andiyan pa po ba kayo? Okay, isang point na lang, napaka-importante nito. Magkakaroon ka ng God-filled life. Ano ibig sabihin ng God-filled life? You will be filled by the Holy Spirit kasi you are totally surrendered to the control of God. The Holy Spirit is working in you and through you. Andyan ang banal na Espiritu. You are so empowered, filled by God, the Spirit of God in you.
And yung mga taong o mga Kristiyano na filled ng Holy Spirit, alam niyo po kung anong meron sa kanila? They can comprehend how the Holy Spirit operates in their lives. In our context, if you are living your life give your life to the Lord as living sacrifice, not conforming to the world, being transformed by the renewing of your mind, eto yun ang mangyayari sa iyo, kapatid. Pahalagahan mo ito at napakaganda nitong promise ng Panginoon. Sabi dito, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Pagbulay-bulayan po natin. Sabi dito, kung hindi ka nagko-compromise, patuloy ka sumusunod sa Panginoon, magkakaroon ka ng discernment. Alam mo, you will be able to test na eto sa Panginoon ito and approve. Tunay na sa Panginoon ito. Okay? Nakuha niyo po. You will be able to test and approve. Etong kalooban ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. What God's will is good, pleasing, and perfect will. Ang nakakalungkot mga kapatid, maraming Kristiyano, maraming tao are living under the permissive will of God. Ano yung permissive will of God? Okay. Hindi yan gusto ng Diyos. Pinilit mo na gawin tong negosyo na to pero hindi ayaw ng Panginoon. May compromise. O nasa isang relasyon ka na ayaw ng Diyos, ginawa mo pa rin. May compromise. Okay. Dahil choice mo yan, sabi ng Panginoon, He allowed you. Parang yung mga Israelites, no? Gusto namin ng hari. Sabi ng Diyos, hindi nyo kailangan ng hari dahil siya yung hari nyo, si God. Hindi, yung ibang nations, may mga hari. Gusto namin ng hari. O sige, bibigyan ko kayo ng hari. Gusto nyo eh. Permissive will. O the king ruled over them and the king sinned against God. They suffer the consequences. The same thing, if we are living under God's permissive will, permissive will ni Lord, inallow niya dahil gusto mo, you suffer the consequences and sometimes the consequences are severe. Nakakatakot po. But the gift of God is He wants us to know His good, pleasing, and perfect will. I think there's no other joy in life than to be found in God's perfect will. Amen? And this is our goal, mga kapatid. Ito yung dapat na hangarin natin bilang mga Kristiyano na hindi ako papayag kung hindi ito kalooban ni God. So how would you know? Do not conform to the pattern of this world. Sabi nga ni Edmund Chan once said, you cannot walk with God if you are holding hands with the devil. That's a compromise. You cannot discern God's will. He cannot test and approve His will in your life because your heart is divided, your heart is confused, your heart is compromising to the patterns of this world. And God is calling us, calling you to repentance so that you may be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen? Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng God-filled life. John 10:10 says, ito yung desire ng Panginoong Yesus sa iyo. I have come that they may have life and have it to the full. This is the promise of Jesus for those who would like to walk with Him, to give their lives to Him. He promised that you may experience life in Him and have it to the full. Napakagandang ma-attain itong maturity or level ng ating Christian walk with the Lord. Amen? So as I conclude this message, I would like to remind you, my brothers and my sisters, na we are living at the end times. We do not know when God will come back, when Jesus will return, but surely, according to prophecy in the Bible, if you will observe what's happening in the world, we are living at the end times and the days are evil. The days are evil.
The days and the world is so confusing, and God is calling His children back. God is calling His children back to shine for Him. God is calling you and me to shine for Jesus in this dark and confusing world. And as God's precious children, God expects us, those who profess Christian, those who profess that Jesus is the Savior and Lord of my life, God expects us to conduct ourselves in a manner worthy of the gospel. God wants us to go out there shining for Him with good testimony so that these people in darkness would be attracted to our light, to Jesus Christ in us. Remember that you and I, we have been set apart by God through His precious blood on the cross. God saved you and me, mga kapatid. Niligtas tayo ng Panginoon to make a difference. You can make a difference in your home, in our community, in your church, in our church. You can make a difference in His name. For we are God's workmanship created in Christ Jesus. Did you get that, my brothers and my sisters? So, we have been set apart for Jesus and are chosen for special purpose despite our imperfections. We are set apart to display the work of God in our lives, a living testimony of His love and forgiveness and transformation. Our lives, once marred by imperfection, are now a reflection of His glory. Amen. And we do not belong to this world anymore, but we belong to the kingdom of God. And I will explore that further as we launch our new sermon series next week, The Kingdom of Glory, Citizens of Heaven. So mga kapatid, God wants us to shine for Jesus, for Him, by living a life of holiness set apart to the world, a renewed mind, with a renewed mind and a heart fully trusting and obedient to His will. So let us, my friends, my brothers and sisters, I appeal to you, I urge you, my dear brothers and sisters, to live for God and God alone. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po dahil patuloy mo kaming ginagabayan sa aming pong buhay Kristiyano. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Kami makasalanan, mga basahan sa dahil mukhang basahan dahil sa kasalanan, Panginoon. Subalit iniligtas mo kami, nirescue mo kami, Panginoon, sa kadiliman at dinala mo kami sa liwanag. Pinatawad ang aming mga kasalanan sa pamamagitan, Panginoon, ni Kristo Jesus na nagligtas sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, Panginoon, tinuturuan mo rin kami na ang buhay namin ay ibigay ng buong buo sa iyo. Dahil ito ang dapat namin gawin. Dahil kami nilikha mo, kami tinubos mo, kami minahal mo, Panginoon. At meron kang layunin sa bawat isa sa amin kung bakit mo kami nilikha. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang natatangi mong layunin. Give us discernment, O Lord, to know the will of God, your good, pleasing, and perfect will for each and every one of us, O God, as we desire to follow you and follow you fully and make you the Lord of everything in our lives, O God. Basbasan mo at pagpalain mo mga kapatid ko ngayon na nakapakinig ng iyong salita. Mga kapatid, let us respond to the Lord sa kaawitin na ito, and then I will dismiss you with the words of benediction. I invite everyone to stand. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring.
Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you, singing holy, holy. There is no one like you, there is no one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those singing holy, holy. There is no one like you, there is no one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, we live for you, we live for you. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, there is no one beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those singing holy, holy. There is no one like you, there is no one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those. I will build my life, I will build my life upon your love. It is a firm, firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will never be, I'll never be shaken. Ang po natin ng Panginoon. Na, next Sunday,
God willing. But I would like you to come back and bring your friends or loved ones, and let us grow together in understanding what the kingdom of glory is all about. And as citizens and followers of God, let us grow together in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance on you, my brothers and my sisters, and give you peace. Now until we meet again. God bless you all. Maraming salamat.